Kamusta mga bossing? Gusto nyo bang matutong mag-alaga at magparami ng superworms? Perfect ito para sa mga nag-aalaga ng isda, ibon, reptiles o kahit manok. Sa video na to, ituturo ko sa inyo ang step by step kung paano mag-culture ng superworms. Sa murang paraan pero effective. Tara, simulan na natin. Ito lang ang mga materials na kailangan natin. Starter pack ng superworms na nabibili sa mga pet shop or mga breeders, plastic cups na may takip, at itong pardible. Ang first step na gagawin natin mga boss ay ilalagay natin sa mga plastic cups ang mga superworms. Tatakpan lang natin to at bubutasan natin gamit yung pardible para makahinga yung superworms natin sa loob. Ang mga superworms na gagamitin pala natin dito ay mga jumbo size na. Para magawang jumbo size ang superworm, pakakainin mo lang sila lagi at iiwanan mo, yun lang, hihintayin mo lang talaga siyang maging jumbo size para mas mataas yung success rate ng pagkukulture natin. So yan mga bossing, nauubos na nga yung lalagyan natin, 36 pieces. So magkakaroon tayo dito ng 36 pieces na adult. And then marami tayong natira dito na mga superworms. Pangkonsumo na lang yan mga boss ng mga alaga nating isda. Pero sa tingin ko, magiging adult na to bago pa man to maubos. Okay? So tara, next step natin, ilalagay natin to sa isang madilim na lugar. Dito ko lang pala ilalagay yan sa loob ng box at kung mapapansin nyo, magkakahiwalay yung mga superworms natin. Ganyan po talaga, magkakahiwalay dapat. Isang superworm, isang plastic cup lang. Then yan, ikakamada lang natin sa loob para maiwasan yung pagtumba ng mga lalagyan nila. And then tatakpan na natin at ilalagay sa isang tabi. After 1 week, sinilip ko na yung lalagyan nila, tinignan ko kung meron na tayong progress. At yan, kung makikita nyo mga boss, meron ng mga pupa, pero meron pa rin hindi pa nagiging pupa. Napansin ko lang pala kamukha niya si Kakuna na second form ni Weedle sa Pokemon. Tinakpan ko pala muna ulit ang box at ibinalik sa pwesto nito para hayaang magpatuloy ang proseso ng metamorphosis. After 2 weeks mga boss, tignan na natin kung ano ang itsura nila, kung meron na bang improvement. At yan, kung makikita nyo, merong iba hindi pa lumalabas, pero yung iba beetle na, adult na yan mga boss. Once na matapos ang proseso ng metamorphosis, magiging beetle na sila, which means adult na sila at pwede na natin silang ilagay ng sama-sama sa isang lalagyan. Ang ginamit ko pansamantalang lalagyan nila ay itong shoebox. Kung mapapansin nyo, meron pang hindi kulay black na beetle, pero after a couple of hours, magiging black na din yan. Naglagay na din pala ako ng substrate at ang ginamit ko ay oatmeal na nabibili lang sa palengke at supermarkets. Pwede din kayong gumamit ng feeds ng manok para mas matipid. Ito nga pala yung mga natirang superworms. Kung makikita nyo, hindi sila naging beetle dahil di natin ginawa ang proseso ng metamorphosis sa kanila. Stay tuned para sa second part ng video natin kung saan magse-setup tayo ng maayos nilang lalagyan para makapagsimula na tayo mag-breed. So yun lang, peace out, happy fish keeping!